Ada temukan. Good morning! Ang good morning sa inyong lahat, no? Importante ito sa ating mga OFW o nag-apply pa lang pa-abroad, no? Yan, no? Mga caregiver o iba pa, no? Kaya ito ang ating sa mga ma-apply pa lang, no, papunta sa abroad, no. At ano ang unang gawin natin para ating games? Wag may game man naman. Sige na, pwede guro. Ito ang ating gawin, no? Ang ating gawin sa nag-apply pa abroad, anuhin mo, mo ang sigurado ka, no? Ang siguraduhin mo na maayos ang passport na gamit mo, no? Ang gawin mo yan. Number 2 natin, siguraduhin mo na yan, no? Ang payo sa iyo, siguraduhin na laging secure may travel document, ang travel document mo. Yan ang gawin mo, no? Mag-apply para hindi kayo matagalan dyan sa office ng na magkaroon ng plano kung hanggang kailan ka mag-OFW. Yan. Mo na nga ang imong kung sabi mo 5 years, 10 years. Yan. Yan ang aking schedule. Hanggang dyan lang ako. Kaya hanggang dyan ka, kailangan kung ato ka na sa abroad, ang gawin mo, ang money mo, ay huwag mong sayangin sa mga bakasyon saan lugar doon sa trabahoan mo, no? Kailangan unahin natin ang ating sa sitwasyon dito sa Philippines, no? Katulad ng unahin natin, kung wala pa kayong bahay o nang yan, ang money mo, i-installment mo yan sa house and lot. Pero kung may kapatid ka na papuntahin din sa abroad, hanapan mo siya ng ma-specialan niya, kaya paaralin sa pagka-caregiver, 6 months man lang ang caregiver. Kaya napakadali lang at napakasimple lang ang ating gawin. Kaya yan lang ang ating ng isang na makapunpasok tayo sa abroad, na at kung doon na kung nurse ka o kung ano ang kurso mo doon apply. Pag finish contract ka na, apply ka na sa course na mo, no? Yan, apply ka sa kung mahirap dito ang nurse punta sa abroad, doon i-apply ko sa ospital, no? Kay baka matanggap ka, no?
Kaya yan ang gawin natin. Daw stepping stone lang natin, no? From caregiver to nurse o to engineer. Ang lalaki kay caregiver pwede din. At saka mga engineer, kung doon ka na, engineer na applyan mo kung anong course ka na. Kay yan ang technique ng mga kaibigan kong nakapa-abroad ang anak nila, no? Ang isa nga, andyan, ng engineer, nakapunta doon at nakapasok sa mga trabaho na nakuan sa kanya, na nakalinya sa kanya. Kaya yan ang gawin natin bilang stepping stone natin. Trabaho muna tayo kung pila ka years ang kontrata sa caregiver, 3 years abi. Sige lang, ianuin mo sa 3 years na yan, wag mo man sayangin ang kondi off mo, kay kag maghanap ka ng saan, magtanong-tanong ka sa mga kaibigan mo dyan. Saan ba dito ang pwede ang course ko na maka-apply ako? Sila ang nakaano na doon, kay matagal na sila doon, kundi nalaman nila kung saan ka a-apply. Tanong ka kay para maanuhan ka nila, matulungan kung saan ma-apply. At baka may kilala sila, masamahan kanila, no? Kaya kung finish contract ka na sa caregiver na natrabahuan mo, yan ang gawin natin, no? Para hindi hanggang 10 years kuwan ka lang ng caregiver ka lang yun, no? Kaya yan ang gawin natin na technique, no, taktika. Yan ang ginawa ng anak ng aking kaibigan na pinapunta doon pagka-finish contract sa ospital na nagtrabaho. Kaya yan ang gawin natin, no? Magkaroon ng plano kung hanggang kailan ka, no? Kung kailan ka, pero sa pagkailan ka, kailangan diyan ano mo sa mga plano mo dito sa Philippines ng pag-alis mo na ito. Paaral ko sa aking kapatid, Fines, na ano na yan, budget yan sa ano mo. Itanong ang mga sa school kung ang bayad ba for ng every month, ang ganyan ang gawin. O kung wala ka ng paaralin, ano mo sa ng house at lot sa subdivision. Paano mo sa mga kapatid na mother, father mo kung saan nila gusto magtira, no? Doon kay sa ngayon pa lang kayo nagrent pa lang ng apartment. Kaya kailangan sa example 10 years 15 years mo na makalakad ka to sa abroad, ay may plano ka na kailangan sa matapos na yan, complete mo na ang plano mo, no? Yan ang gawin mo. Yan, no? May kwan ka na house and lot. O, dasong kung daw medyo kung marunong mag-drive ang father mo o kung member of family mo, bibili ng sasakyan na pwede ma-inkaman. Nag-rent, no, katulad ng van o kung nang papunta sa mga beach, mga may marintahan nila, 10 katao ang makasakay, no? Kaya yan ang gawin natin para may dala income lang, hindi lang
gamitin na natin pang pasyal-pasyal ko saan, no? Pabakulod tayo, paano tayo. Yan ang gawin natin na may income, no? May income, ang bilhin natin ang mga sasakyan na pwede. 10 ang makasakay at pwede parentahan. Yan ang bilhin natin. Kaya yan ang ang gawin natin nga kailangan may income, no? Nga makatulong sa hindi lang sa pagkain ng family, kundi sa mga iba pang mga makatulong sa money mo na napadala sa kanila. Kaya yan, isipin mo na yan, no? Ang para at napipapinis na para lang mga kapatid. O, ipaaral sa caregiver at andun ka na, ikaw na ang maghanap ng ma-spesyalan, maski hindi ikaw lang ang magbayad ng pamasahe papunta doon, no? Kay para lang makapasok na siya diyan, no? Kaya yan ang gawin natin. Huwag natin sayangin ang ating time na at month, year na andun tayo. Kinanglan na may nagawa tayo for 1 year, no? May nagawa tayo for 1 year na project na mapinis natin. Kung ang sabi natin, kung may paaralin ka, paaralin for 1 year yan, no? Ano mo na ang ano mo diyan, ang sobra sa gastos mo diyan sa abroad para sa sarili mo, no? Pagka-finish mo diyan ng ganyan na wala nang may paaralin ka, yan ang gawin natin. Kung pwede caregiver at tulungan makapa-abroad. Kung makapa-abroad na ang kapatid na nakapunta doon, kung may paaralin pa, siya naman ang schedule sa next. Hindi kaya ang number 1 lang nakapunta doon, siya lang ang magproblema dyan. Hindi pwede. I-share natin yan. Kung napaalis din, napapunta din ang number 2, ang number 2 naman ang mapaaral sa number 3. Ang number 3, amo naman ang magpaaral sa number 4. Kaya yan ang gawin natin para hindi naman mahirapan ang number 1. Yan ang taktika natin, no? Na gawin para hindi masayang ang money natin sa pila ka years. Kay mahirap ang hindi natin na hanggang kailan ang abroad. Hindi yan, huwag kang no? Dito muna tayo na mainam na ipaalam sa mga pamilya mo ang pangalan at address ng employer mo. Yan ang pinaka-importante. Kay mabuti lang kung buinas tayo na ang ating caregiveran ay mabait, na mayroon mga ng medyo stricto at suplado. May delikado tayo. Kaya kailangan ipaalam sa ating member of family, father, mother mo, ang kung husband mo, kung saan ka nagtrabaho. Kaya para sa agency ang kung ipaano sa kwan na kung bakit hindi ka nakakontak sa kanila, kung na ba ang nangyari sa iyo. Kaya yan ang gawin na kailangan ipaalam natin, no? Kaya may iba dyan, may nangyari noon na pinatay siya, no? Ang kwan dito na Pilipino man ang nakapatay sa kanya. Kaya yan ang kailangan malaman kung saan, no? Sikapin na magkaroon ng regular
na komunikasyon sa pamilya. Yan, magkuhan tayo, magkontakay tayo, may cellphone man tayo. Ano natin, kung kamusta ka na dyan, nahirapan ka, may problema ka, sabi mo sa akin, kay hingan kita ng tulong, no? Kaya yan ang atin alamin, kay hindi natin alam, may problema pala siya, hindi natin alam, namatay na, tayo kundi, kailangan may kontakay tayo, kung every 5 days o kung ano ang inyo schedule. Yan basta kontak at ipaalam kung may problema, huwag damot sa pamilya kay baka matulungan ka sa problemang yan. Kaya ang yan ang gawin natin. Dason, alamin at sundin ang batas na pinairal sa pinuntahan mong bansa, no? Bansang tinatabawaan mo, no? Yan. Kayo kung kaisa, hindi pala pwedeng nang katulad man dito sa Philippines siguro na hindi ka pwedeng magtapon ng basura sa kung saan lang sa daan. May penalty ka o kung hindi natin alam yan, no? At saka mayroong nagdura ka lang, nadakip ka natin. Yan ang alamin natin kung saan tayo pupunta na nasyon doon. Iuna sa lahat na alamin ang batas nila at sundin kung ano ang batas nila. I-apply mo yan sa buhay mo doon sa pinagtrabahoan mo. Makipag-ugnayan ka sa Philippines Embassy, no? Nasa bansa nagtrabahoan mo, no? Ipaalam mo na andyan ka, no? Alamin ang ipaalam mo na sa agency ang saan ka nakatira at kung ano ang ng name o kung mo complete. Alamin ang ayan ang gawin natin, no? At dasan, ano pa ang gawin natin? Humanap ng kapwa mo o FW, no? So yan, alam ng kwanon mo. Na pwede mo maging kaibigan, no? Yan, humanap ka. Sa pagpunta mo doon, humanap ka ng magkwan mo na kaibigan mo na pwede na magkwan ka, kung may problema ka, pwede mo siya mahinga ng tulong, no? Dason, maingat sa pananamit, no? Sa paggamit ng alahas, kay baka ka ma-hold up doon, no? At saka, katulad ng Muslim country, hindi ka pwede yan, no? Katulad natin na sleeveless o kung abad din, no? Kaya yan ang alamin natin, no? At huwag maggamit ng alahas ay hold upin, patayin ka anong alahas mo. Na wala ang alahas mo, na wala pang buhay mo. Kaya yan ang ating isang gawin kung ato na tayo sa abroad, no? Yan na ang gawin natin. Huwag magsimpo lang. Wala tayong mga hikaw na ang mga kwan lang ng katulad natin dito sa Philippines na
na ang ano gani na ordinary lang. Kay katulad ko noon, gusto ng mister ko gamitin ang dinala niyang ng ano ng mga necklace at ano sa earring sa dito. Ang aking kaibigan na daw siya ang pinaka highest na position diyan sa plaza. Ang nagsabi sa akin, "Bao ng Shirley, huwag mo yan gamitin. Mamamatay ka niyan. Maraming magnanakaw sa atin dito sa Philippines. Kaya, huwag kang ano dyan. Huwag kang daw hambog. Nai-abrid mo. Ganyan, may hikaw na gold. Yan, hindi pwede. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Andito pa ako, nakabantay sa iyo. Tanggalin mo, tinanggal ko hasta ang necklace, hasta ang pulsiras. Yan ang ating gawin ko sa ibang bansa, ganyan din. Kaya sundin natin ang batas nila, no? Na ugaliin ang pagiging masipag at matiyaga, no? Yan. Sa trabaho naman, kung andun ka na, ipakita ang abilidad na ng the best ka pala magtrabaho na ganyan. Huwag tamad-tamad, at huwag trabaho na hindi akin yan, sa kasama ko dito, hindi ko yan gawin. Hindi. Tulungan mo ang kasama mo sa trabaho. Huwag kang mag-isip ng trabaho kung ikaw ang nangangailangan sa kanila. Tulungan kanila. Balik ang ginawa sa iyo. Kahit ang tao, katulad natin na Pilipino, marunong magtanaw ng utang na loob. Kaya kung tinulungan mo siya, sige, ikaw naman, tulungan naman kita. Ang trabaho niyong dalawa, hindi na mahirap na. Kaya dalawa na kayo ang magtrabaho. Kundi napaka-debet ang ginawa niyo. Kaya nagtulungan kayo, mas maaga matapos nyo ang trabaho nyo, pwede na kayo mag-upo-upo o kung mag-ano dyan, na hindi magalitan ng owner na tinatrabahoan nyo, katulad ng restaurant, no? Alamin mo na meron pa ang kanon mo na may send mo ang Pilipino sa bansang pinagtrabahoan mo. Yan. May mga represent mo ang Pilipino, i-represent mo ng yan ang gawin natin. Napakarami pala ng obligasyon natin kung daan na tayo sa ibang bansa. Kaya maging mahusay sa iyong trabaho. Diyan mo ibigay ang ability mo. Kaya kung marami kang malaman, kung saan ka trabaho ka, nang patanggap ka na agad na. Kaya alam na nila na marunong kaya maging mahusay sa iyong trabaho. Kung anong trabaho mo, pag-aralan mo at i-apply mo ang nalalaman mo at ability mo sa pagtrabaho ng ganyang na-assign sa iyong trabaho. Ano pa?
i-monitor kung paano ginagamit ang perang padala mo. Yan, akala mo, ipabayaan mo na lang, ipadala mo sa pamilya mo, hindi mo na-check up. Nawaldas wala, nakuha ko ito, isabong ko ito, imadyong ko ito. Ano ang nimo sa money mo, kundi sayang, kailangan kung napaaral ang resibo, paano dito, paano sa ating cellphone na ito, nabayad ko na, ito ang nabayaran ko. I-monitor natin, huwag pabiyaan sa ating pinadalan kay baka mapunta sa bilyaso ang tinabrahuan natin na kailangan may apply sa buhay natin kay ang abroad hindi hanggang kailan. Kaya hindi natin alam na kung sobra na tayong trabaho, magkasakit tayo. Na kailangan na natin ang mag-stop na sa trabaho natin. Kaya huwag sayangin ang pera kung pwede na may house and lot ka na, may negosyo ka na kung mag-stop na ang member of family natin na nasa abroad na, may kabuhayan na tayo, kaya mahirap mabalik tayo sa poor o kung middle class kung hindi ka magawa ng kung ato sa abroad na gawa ka ng kabuhayan mo dito na kung anong oras na mag-stop ka na, may income ka na. Kaya yan ang ating gawin sa pira natin. Kaya mahirap na i-bisyo mo lang money mo na hindi na hanggang kailan na doon ka na ka ng pera, no? Maging maingat sa pakikita tungo sa mga employer, no? sa mga boss mo, no? At sa mga kasama mo dyan, no? Mag-iingat na makiisa ka ng maayos sa kapwa OFW mo. Kaya kung mahalin ka na nila, tulungan ka nila kung may problema ka. Kaya yan ang gawin natin, no? Dasyon, pa? Okay pa tayo. Ipakita sa iyong employer ang pwede na pagkatiwalaan. Pwede kang pagkatiwalaan. Ikay man, may example tayo. No, may isa akong kaibigan kundi 2 days from now o kung 1 day from now, nagkain kami sa isang restaurant dito sa Silay na mga kami siguro, mga sobra kami 30 na ang mga iba sa abroad nakatira. No, yan ang sa mga yan ang nagawa, nagsabi sila na kung andun ka na, kailangan marunong kang mag-PR, no? Yung mga kung Pilipino din katulad mo ay smile. Kaya baka magbalik smile kundi maging kaibigan na kayo, pero huwag kang magtiwala kaya hindi mo na siya kilala kung baka manluloko yan o kung wala ng trabaho, ang ganyan ang ginawa nyo. Kaya hindi na huwag gawin ng nagtiwala ka sa taong bago mo lang kilala. Yan ang gawin natin. Umiwas
umiwas sa mga relasyon bala. Nga relasyon, no? Yan. Yan. Kung kaisa, ganito ang kwan, may sa abroad. Yan, no? May misis man dito, may misis man doon. Umiwas sa mga ganyan, kaya delikado yan. Baka may mga kapatid o mga dyan na kamag-anak dyan at tatayin kanyan. Kaya wag makialam sa hindi mo owner, no? Yan ang ibig sabihin dyan. Wag pakialaman ang husband o wife ng iba. Wag pakialaman yan. Kayo may owner yan. Delikado ka yan. Gawin mo ang aking mister o misis, kundi madelikado ka, umiwas. Sa gustuin mo man sa hindi, nagandahan ka at nagwapuhan ka at nabaitan ka, ay huwag pakialaman kay may owner na yan. Kaya may owner, hindi na pwede. Maghanap ka ng walang owner, no? Mga single bala o kung mga ang mister, wala na. O ang misis, wala na. Yan ka na, dan ka na ng lulugar, no? Wag sa may partner pa. Iwasan yan kaya mag-create ka ng jail at death sa gawin mo. Kaya yan ang ating advice sa inyo. Huwag makialam, no? Na huwag ng bago sa iyong pinagtrabahuan. No, yan. Tasun, ko kaisa pinapaunan ka ng mga owner ng bahay. May mga sila, mga alas sila. O money. Pero hindi mo alam kung yan ng testing sa iyo kung nakawin mo. Kaya sa gusto mo man at sa hindi, huwag mong pakialaman. Right? Mapabalik ka sa Philippines. Ay, i-report ka yan sa embassy na magnanakaw ka. Kaya uwi sa Philippines. Baka marami ka pa dito mabiktima. Kaya balik ka na lang sa Philippines. Yan ang mangyari sa atin. Kaya wag kung may mga ganyan, isauli agad sa boss. Baka nakalimutan ba ito? Kundi sikat ka na, nangkwang ka na, ng hero ka na sa kanya. Kung saan pupunta, isama kanya kay marunong ka pa, na hindi ka pala interesado sa mga money at alahas kung hindi sa iyo. Kaya the best ka. Kaya yan. Dapat mayroon agad mapagsabihan kung malagay sa gipit, no? Na yan. Malagay tayo sa gipit na may mga tayo, may mga yan may mga nagawa tayo na hindi natin gustong gawin sana. Na tayo na inganyo tayo na mga taong ganyan ang ginagawa. Kundi nagipit kayo, maghanap ng makatulong na isang ng kaibigan o na matagal na doon sa pinagtrabahuan mo, na tulungan ka. Huwag kipwat lang, takot-takot kay delikado ka. Hindi na alam ng family mo kung saan ka na, pero ato ka na pala andyan ka na pala sa sementeryo. Kaya yan ang gawin natin. Huwag isuluhin ang problema.
maghanap ng yan ang ating assignment pagdating sa abroad. Maghanap tayo ng kaibigan o kakilala. Lang kung dito sa Philippines, kilala mo siya at gawin mo siyang kaibigan. Kaya yan. Kung maltrato ka ng empleyado, ng employer mo, dapat ipaalam ang sitwasyon mo. Paalam ang sitwasyon mo sa mga pamilya mo at sa kaibigan mo at sa embassy siguro. Yan ang gawin natin, no? Kaya para hindi tayo delikado, no? Ipaalam agad. Huwag mong matakot-takot na baka patayin ka kung ipaalam mo sa ganito, no? Maghanap ka ng matagal na doon na nakalam kung sa maganyang mga problema, kung ano ang gawin, maano ka ng advice. Maghingi ka ng advice kung ano ang mabuti mong gawin para matulungan niya ka, no? At masolve agad ang problema mo. Huwag yan. Ang iba na natakot malaman ng iba ang ginawa niya, tiamukan niya, no? Parangal ang iyong trabaho bilang OFW. Kaya iparangal natin, kailangan malinis ang ating pagtrabaho. Huwag yan kahiya mo. Hindi ka natakot kaya ang trabaho mo hindi maganda, no? Kaya ang mga iparangal mong trabaho ang applyan mo sa mo nang umiwas sa sugal. Yan, ito na ang sabi ko sa inyo, no? Umiwas sa sugal, huwag magamit ng drugs, no? Yan, umiwas sa sugal. Kaya ang sugal na mga kasino, dyan, doon ang money natin mapunta, pinaghirapan natin. At yan, walang kabuluhan ang pa-abroad natin. Kaya sinayang mo lang ang araw at taon mo sa abroad. Kaya sa kasino mo, ang income mo, ang kasino ang deposit mo. Hindi dito sa Philippines ang deposit mo, kung doon man lang sa trabahoan mo na may kasino. Kaya huwag gawin yan. Nagpunta ka doon para makaalis sa pagkapulubi, sa pagkapur. Ngayon, iwaldas mo lang. Sana dito ka na lang sa Philippines. Kaya walang kabuluhan naman ang pa-abroad mo na yan. Waldas ka na ng waldas, no? Kasino ka lang dito sa Philippines. Kaya para wala kang delikado. Doon maraming maraming piradan na kung hindi nagustuhan ng ginawa mo, maraming bodyguard, deadball ka agad. Kaya yan ang gawin natin. Umiwas, no, sa mga drugs, no? Yan ang dasyon. Isama sa panalangin ang araw-araw na gawain, no? Yan ang atin gawin, no? Dasyon, mag-ingat sa yan ang ating gawin, no? Mag-pray tayo always. Pagkagising natin, pray na agad, no? Para matulungan tayo ng God natin, no? God, the Father, Jesus, na matulungan tayo na hindi tayo mapahamak sa hindi natin lugar. Kay ibang lugar tayo, no? Nang lang tayo, visitor lang tayo doon. Kaya huwag maghambog-hambog doon, no? Mag-ingat sa bagi sa reliyon
na dala mo, no? Yan. Huwag kang katulad ako, no? Kaya ang aking mga sang nakatabaw pa ako sa opisina ko. May dala akong mga prayer. Ang aking ginabigay ko na sa mga nasalubong ko lang mga tao o kung sa mga barangay. Ito prayer ito i-pray mo ito everyday na God, Father, Lord Jesus. Iba pa nga mga prayer. At ang dala na yan, ang ipon, no? Diyan sa sobre, no? At saka binigay ko sa kanila, no? Yan ang aking. Pero doon sa lugar na iba, wag mong gawin. Katulad ng Saudi, Egypt, kay sila, Muslim country na sila, hindi pwede nang madelikado tayo, no? Ma-jail na siguro dyan. Kung ganyan ang imamigay ka ng mga ganyan, kay hindi iyan ang ila religion, no? Kaya umiwas ng ganyan, no? Wag ilim sa pamilya ng hirap sa pagkita ng pera, no? Alapa mo sa family mo, kay maid ka lang dyan, janitor ka lang dyan, mahirap na trabaho, parang hindi mo kaya, no? Pagod ka always, kaya ang lahat marami kang boss. Sabi ng anak ng owner, ito, kunan mo ako ng water, kunan mo ako ng makain, kunan mo akong isa nag-antay pati. Yan ay ipaalam mo sa pamilya mo para malaman nila na huwag magbaldas ng pera kahit mahirap, no? Kaya yan ang gawin natin. Ayan ang ating message sa ngayon na sa bukas itutuloy natin ito kay ang time natin ng daw medyo hindi na pwede na wag ng puro trabaho. May relax ikaw mag-relax ka man kay para hindi ka makasakit, no? Na yan ang gawin natin. Yan ang gawin natin, mag-relax. Kay yan, may example ako sa inyo, no? Na ang isang family nagtrabaho sa abroad, ang father. At saka ang hindi yan magustuhan ang water, ng water, ng sabor ko sa amin, no? Kaya soft drinks lang ang ginagawa yung water. Hindi pala pwede, kay mag-diabetes ka. Nag-diabetes siya at saka nang pinauwi sa Philippines. Na yan, huwag abusuhin ang money, kay delikado. Sa susunod ko na lang yan para suspense. Ito tuloy natin bukas kung ano ang nangyari, no? Kaya thank you sa pagkikinig nyo. Yan lang ang aking advice sa mga OFW na huwag sayangin ang pera. May project every year na i-apply natin at hindi lang plano totoo. Kaya thank you mga friend. Love you. Bukas tutuloy natin ang atin Okay na. Thank you very much. Love you.
Day? Very good. Padala ko ako na message, oh. Pwede. Ano? Ha? Ano? Ha? Wala ka na mag-swimming? Ha? Wala ka na mag-swimming? Wow. Alang? Dali lang. Bayad ko na 5K. Ha? Ang bayad ko na 5K. Oo. Wala ka na mag-swimming? Sino? Wala ka na mag-swimming? Ah, wala. Sabi ko Hindi wala. hindi makabalok. Pungko lang ko ito nga pungko. Ah, hindi kuya. Dahil paliw ko tayo. Ano? Ang message ko. Message.